by December, nag-umpisa na agad ako. 2014 din. Inumpisahan ko ng ako na talaga. 50 bags ako nag-umpisa on my own. And then 70. And then 100. And then 150. Dito, ang capacity ko is around 600 bags. Yung fruiting area, yung mushroom, na kinonstruct ko lang, o junk shop pieces lang, nakakapag-provide to na at least 600 to 700 bags. Ito at least mga 1 by 5 meters lang to, pero kasya dito yung mga 600 bags capacity. Ako lang. May katulong ako isa, pero iniwanan din ako na lang mag-isa. Kaya naman eh. So, tiyaga lang talaga. Ito yung sinosort out kong mga putol-putol na kahoy, kung saan ako mapunta, may makita ko, pinapa-deliver ko rito, kaya pinipick up ko na lang. Siya yung panggatong para sa pasteurization. Libre na to eh. Tinatapon na lang to sa labas eh. Pag nadaanan mo siya, kausapin mo lang yung tapat ng may-ari, "Sir, pwede ko nang hingin ito?" Sige. So, malaking bagay sa akin yun. So, matagal na gamit ito. At least 1 year worth ng panggatong to dito, para dito. Kaya ni-stockpile ko na. Ang masasabi ko lang sa kanila, madali ito pag natutunan mo na. At saka yung raw materials, andyan lang sa paligid mo. Mas readily available. Yung 5,000 mo sir na kapital, nabawi mo. Matagal na. Nung nag-umpisa ako at 5,000, siguro yung second season ko ng pag-aalaga, nag-umpisa ako ng December. Yung March, sobra-sobra na yun. O pure kita na yun, hanggang ngayon na yun. Well, actually to, katas na rin ang mushroom to eh. Nakuha ko to, 700 pesos lang, ni-repair ko lang. Kaya sa mushroom, doon ko kinuha yung pambayad. So, nakakalayo ako for delivery dito. Pag malapit, si Mrs. ko naman, dito sa village namin, na ako naman ang nagdi-deliver. Ayan lang sa basket yung mushroom. Yun lang. I-deliver namin. Pinaka-exercise ko na rin kasi umaga lang naman yun. Pag ito sakay namin, andyan, may nakakuha rin, tapos meron lang akong tray. Ayun, lalapitan na. Pag naman ako lang mag-isa at wala siya, dito ko nalang pinapatong yung tray, malapit din sa akin. So, sa simbahan kasi, may mga suki na kami. Hindi na kami umaabot ng second mass. Yung first mass pa lang, paglabas nun, nakita nila tong karatula. So, alam na nila. Maganda yung harvest, 2 kilos. 2 kilos at 400 each, edi 800, sandali lang. 30 minutes yun, ubos na yun. Mas maganda nga sana kung maraming bunga. So, kaya lang, unpredictable din yung mushroom eh. Kasi nga gawa ng El Nino, medyo naglaylo muna ako. Hindi makalabas yung similya, galit na siya. Tingnan mo, ang similya niya is talaga nakain niya na lahat, nung may silya, lahat ng pagkain niya. Hindi pa siya makalabas gawa ng temperature. Kung makikita mo sa likod mo yung hygrometer, yan ang present temperature ngayon. So, at least, pagka sobrang init. Sabi ko, pagkatapos itong batch na to, ayoko na. Well, ito yung 150 grams. So, if you weigh it, by grams ito, yan eksaktong 100 grams. So, I sell this at 40 pesos. Ito 20 pesos. Para affordable naman. Kanina po na-harvest ito, sir? Kaninang umaga lang. So, may mga na-harvest ka na ngayon? Kanina nabenta na namin halos lahat. Siguro mga 100 grams. 700 grams, so 280 na agad yun. Buti sir, may mga tumutubo na ulit ngayon. Oo, meron na. Gawa ng maganda na yung klima. At least lumalamig na. Talagang yun ang gusto nila eh. Talagang you're going to fail, when you grow mushrooms. And someone told me that, but it's in the failing that you learn. So for a lot of the mushroom growers out there and the people that want to learn, it's something that's very challenging, but at the same time, very fulfilling. Ito yung galing sa fermentation, naibag ko na siya.
So ready na siya for pasteurization for 8 hours. Ito na yung additional na batch plus pagkatapos nito, maglalagay na uli ako ng panibagong batch. Mas marami kaysa dito, at least 200 bags. Umpisa, sumususuko na ako ng umpisa. Mahirap talaga. May mga nag-o-order naman, sabi nila, huwag mo itigil. Ipapalakas ng loob sa'yo. So, sige, tuloy.